It's your wedding day, Nancy. Ngumiti ka naman. Nakakahiya sa mapapangasawa mo. Hindi pinansin ng dalaga ang narinig at nanatili lamang ang tingin sa vanity mirror. Bagay na bagay sa iyong wedding dress mo. Muling wika ng kanyang ina na si Nadine. Napailing siya. Can you stop acting like I want this, Mom? Alam kong hindi mo to gusto, pero ilang taon na lang 30 years old ka na. Mas mabuting mag-asawa ka na, hindi ba? Hindi para sa akin kaya gusto niyong makasal ako, Mom. Alam kong para to sa paglago ng kumpanya niyo. Nang tumahimik ang ginang ay malakas siyang napabuntong hininga. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang magsinungaling nito. Alam naman niya ang totoo. Pagpasensyahan mo na ang daddy mo, Nancy. Hindi mo nga sinubukan sabihin sa kanya na hindi ito ang gusto ko. Sinubukan ko, anak, pero kilala mo siya. Hindi siya makikinig sa akin. Sa atin. At hindi ka ba matutuwa kung si William Santiago ang pakakasalan mo? Maraming babaeng nagdadasal na sana sila ang nasa kalagayan mo ngayon. Hindi na siya sumagot pa upang matapos na ang kanilang pag-uusap. Alam niyang wala nang magbabago. At kung totoong may mga babaeng naiinggit sa sitwasyon niya ngayon, naiintindihan niya kung bakit. Isang sikat na modelo si William, gwapo at mayaman. Pero kilala ni Nancy ang kanyang sarili. Alam niya ang mga bagay na hindi niya gusto. Kaya naman isang oras bago siya pumunta ng simbahan, tinawagan niya ang kanyang kaibigang si Anika para sa kanyang plano na hindi matuloy ang kasal. Bahala na, basta ang mahalaga, makalaya siya sa kasal na hindi niya gusto. Update on what I'm asking you to do, Anika? Kaagad niyang sabi rito sa kabilang linya. Huwag ka mag-alala, nakahanap na ako. But are you really sure about this, Nancy? I'm not yet ready to be married. Paniguradong magagalit sila Tita Nadine, pero susuportahan ko kung anumang plano mo. Thank you, Anika. Siguraduhin mo lang nasisipot sa kasal yan. Baka mamaya itakbo lang niya ang pera ko. Maayos ang naging pag-uusap namin, Nancy. He will not disappoint you. Muli siyang nagpasalamat bago ibaba ang tawag. Sakto naman tinawag na siya ng kanyang ina dahil nasa labas na ang limousine na sasakyan nila papuntang simbahan. Habang nasa biyahe ay walang ibang iniisip si Nancy kundi ang takasan ang mangyayari mamaya. Wala na siyang pakialam kung magalit ang lahat sa kanya, kahit pa ang mga magulang niya. Samantala, lulan si Samuel ng sasakyan. Dahil sa kawalan ng pera, tinanggap niya ang alok na manggulo sa kasal na kanyang pupuntahan. Kapalit niyon ang 20,000. Bakit ba ayaw niyang makasal? Tanong niya kay Anika. Nagpakilala itong kaibigan ng bride. Magkasabay silang pupunta sa simbahan. Dahil hindi pa handa si Nancy, hindi ba pwedeng dahilan na yun? Bakit hindi niya sinabi sa mga magulang niya? Lumingon ito. She tried many times, Samuel. Pero nakita mo naman ang naging resulta. Kaya sana wag mo siyang biguin. Ayaw niya talaga magpakasal. Tumango na lamang siya. Hindi niya alam kung bakit curious siya kay Nancy. Kahit na ang mahalaga naman ay natanggap na niya ang bayad. Pagdating nila sa simbahan, napansin niya ang dami ng mga tao, mga elegante at mayayaman. Tulad ng napag-usapan natin kanina, dito ka muna sa loob ng sasakyan, Samuel. At kapag narinig mo na sinabi ng pare kung may gustong tumutol sa kasal, alam mo na ang gagawin mo, ha? Paalala ni Anika. Makakaasa kayo sa akin. Sagot niya bago itutuluyang umalis. Nang maiwan mag-isa si Samuel, ay wala siyang ginawa kundi ang panoorin ang pagpasok ng mga bisita sa simbahan. Ilang sandali lang ang lumipas, nagumpisa na ang matrimonya. Isang limousine ang huminto at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng off-shoulder wedding dress. Nakatulala lang siya sa bride. Kahit nasa malayo ay kitang-kita niya ang ganda nito. Mahaba ang buhok at kulot ang dulo. May katangkaran at maputi, ngunit wala man lang itong ngiti sa labi. Sinong hindi gustong pakasalan ng babaeng to? Bulong niya sa sarili. Hindi pa rin maalis ang tingin kay Nancy. Hindi niya ito personal na kilala pero kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Napakuyom siya ng kamao. Gusto niyang makita kung ano ang itsura ng babae kapag masaya na ito. Kaya naman kahit anong mangyari, pipigilan niya ang kasal ayon sa nais nito. Sa isang banda, nakatayo sa labas ng simbahan si Nancy. Ilang beses siyang pinaalalahanan ng mommy niya nang umiti. Ngunit hindi siya makahanap ng dahilan para gawin yon. Ilang sandali lang, unti-unting bumukas ang malaking pinto sa harap niya. Bumungad sa kanya mga bisita na masaya para sa kanya. Nang magtama ang tingin nila ng kanyang daddy ay seryoso itong nakatingin sa kanya, kaya napilitan siyang mapangiti habang naglalakad.
Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si William na may ngiti rin sa labi. Malakas siyang bumuntong hininga bago umiwas ng tingin. Alam nitong ayaw niyang magpakasal, ngunit hindi rin ito nakinig sa kanya. Hanggang sa magsimula na ang seremonya. Walang ibang iniisip si Nancy sa oras na iyon kundi ang tumakas habang nagsasalita ang pari sa kanilang harapan. Tahimik lang siya naghihintay sa malaking pasabog na kanyang pinla ng maigi kasama ang kaibigan. Sa harap ng Panginoon at ng ating simbahan, tinatanong ko kung sino ang gustong tumutol sa kasalang ito. Kung mayroon, lumapit at sabihin to ngayon. Anang pare. Ramdam ni Nancy ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso dahil ilang segundo na ang lumilipas, wala pa ring tumututol. Nilingon niya si Anika, ngunit nakangiti lang ito sa kanya. Magsasalita pa sana muli ang pari, ngunit isang hindi pamilyar na boses ang narinig niya. Itigil ang kasal! Narinig ni Nancy ang pagsinghap ng lahat. Napalingon siya at nakita ang isang matangkad na lalaki, suot ang isang jeans at itim na t-shirt. Kahit simple lang ito ay hindi niya maiwasang mapatulala dahil sa gwapo nito. Who are you? Galit na tanong ni William. Kunot noo ang noo nito bago siya lingunin. Do you know this guy, Nancy? Yeah, he's my boyfriend. Dugtong ng lalaki sa kanyang sasabihin. 2 taon na kami magkasintahan at hindi niyo pwedeng ituloy ang kasal dahil 3 buwan na siyang buntis. Mariin pang sabi ng lalaki na tila hindi lang umaacting. Napasinghap ang mommy ni Nancy. What are you talking about? Totoo ba ang sinasabi niya, Nancy? Buntis ka, anak? Nakaramdam siya ng takot habang nakatingin sa ginang. I'm sorry, but what he's saying is true, Mom. Matabang niyang sagot. You're pregnant? And you just kept it from us? Galit na sigaw ng daddy niya. Pasensya na po kung tinago namin, pero hindi ko hahayaan na makasal si Nancy sa iba. Singit ng binayaran ni Anika na wedding crasher. Lumapit pa kay Nancy ang lalaki at pinigilan niya ang sarili niyang magulat nang hawakan nito ang kamay niya. I'm sorry, Mommy and Daddy. Hindi ko kayang sundin ang gusto niyong mangyari. Buntis ako at hindi ko kayang makasal sa hindi ama ng anak ko. Pagkasabi nun ay patakbo silang lumabas ng simbahan. Narinig pa niya ang pagsigaw ng mga magulang at ni William, ngunit hindi na siya lumingon pa. Alam niyang may parusa ang ginawa niya, ngunit wala na siyang pakialam pa kung kapalit naman nun ay ang kalayaan niya. Mabilis silang lumuli ng kotse at sa kasalukuyan ay kalahating oras nang nagmamaneho si Samuel ng sasakyan ni Anika. Ngunit tahimik pa rin si Nancy sa kanyang tabi. Nakatulala lang ito sa bintana. Tumikhim siya. Nagsisisi ka ba sa naging desisyon mo, Nancy? Tanong niya. Lumingon ka agad to. No, this is my plan first of all. What is your name by the way? Hindi ba sinabi ng kaibigan mo? Kung alam ko, itatanong ka ba? Napaawang ang labi niya. Sungit naman. I said, what's your name? Samuel Reyes. Wala akong nickname kaya tawagin mo na lang ako sa first name ko. Okay, nice to meet you, Samuel. Masaya akong tumupad ka sa pinag-usapan na dapat mong gawin. Pero kailangan mo ba talagang sabihin na buntis ako? Oo, para naman ka panipaniwala. Pag sinabi kong girlfriend kita, paniguradong paghihiwalayin lang nila tayo at matutuloy pa rin ang kasal niyo kung hindi ko sinabi yun. Napailing na lamang si Nancy. Mukha namang napaniwala mo nga sila na buntis ako. Pero teka, paano ka nga pala nahanap ni Anika para tumutol sa kasal ko? Natanggal kasi ako sa pinagtatrabahuhan kong coffee shop. Natapunan ko ng kape yung mayaman naming customer. Nakita ni Anika yung nangyari kaya kinausap niya ako paglabas. Tinanggap ko naman kaagad yung alok niya dahil bala kong umuwi ng probinsya ngayong wala na akong trabaho rito sa Maynila. Nangangailangan ka pala kaya tinanggap mo kaagad? Oo. Kahit ikutin ko lahat ng lugar dito, wala akong mahahanap na 20,000 sa isang oras lang. At saka, hindi naman illegal ang ginawa ko. Iniligtas pa nga kita sa sapilitan mong kasal na yun. Right. I wanna thank you for helping me, Samuel. Paniguradong kasal na sana ako ngayon kundi dahil sa'yo. Ngumiti siya. Maraming salamat din, Nancy. Malaking tulong sa akin ang binayad mo. At sana maging matapang kang panindigan ng naging desisyon mo. Hindi na ito sumagot. Kaya binalik niya ang atensyon sa pagmamaneho. Ilang sandali lang, narating nila ang apartment ni Anika. Bababa na sana siya, ngunit tumunog ang cellphone na dala ni Nancy. Mabilis nitong sinagot ang tawag. Hello, Anika? Wika ng dalaga. Bakit? Alam mo namang ikaw lang ang kaibigan ko. Saan ako pupunta ngayon? Dugtong pa nito na halatang nabalisa.
Nang patayin ni Nancy ang tawag ay malakas itong napabuntong hininga bago siya nilingon. I can't stay at Anika's apartment, Samuel. What should I do? Bakit daw hindi pwede? Tinatanong siya ni na Mommy kung nasaan ako. Mas maganda raw na sa iba ako tumuloy para hindi nila ako mahanap. Pero ang problema, hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Mayaman ka naman, pwede kang umalis ng bansa. My family owns the Skyline Airline at sa lawak ng koneksyon na meron sila, paniguradong malalaman nila. Oo nga pala, isa kang Villarreal, ang isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Hindi ko alam, kuripot pala mga Villarreal. Ano sabi mo? Wala po, akala ko lang kasi barya lang sa'yo ang 20K. How dare you? Buti nga binayaran ka pa. Saka hello, ilang minuto ka lang naman umakting, no? Ikaw naman, pikon agad, pinapatawa lang kita, kaso mabilis ka palang mainis. So, anong plano mo ngayon? Umiling ito. Hindi ko alam. Ang totoo niyan, wala talaga akong konkretong plano. Dahil gusto ko lang na hindi na matuloy ang kasal namin ni William. Malaking problema yan, Nancy. Sagot niya bago malakas na bumuntong hininga. Kung gusto mo, pwede ka sumama sa akin. Mamaya na ang alis ko pa uwing Benguet. Ha? Bakit naman ako sasama sa'yo? Tila gulat nitong tanong. I don't even know you. Baka mamaya may gawin ka pa sa aking masama. Binibigyan lang kita ng option, Nancy. At disente akong tao. Hindi ko kayang manakit. Lalong-lalo na ng babae. Do you have a family? A wife? Kids? Nakakahiya naman sa kanila kung dadalhin mo ako sa bahay niyo. Binata ako at katulad mo, wala pa rin akong balak magpakasal. Natahimik ito sa narinig at napaisip. I haven't been in province. Maayos lang ba ang buhay doon? Okay naman. Tahimik at paniguradong hindi ka naman mahihirapang makapag-adjust. Lalo na dahil kasama mo ako. Bakit naman gusto mo akong tulungan? Anong kailangan mo? Another payment ba dahil jobless ka? Nagsuggest lang naman ako. Nasa iyo kung kakanain mo o hindi. Saka wala naman akong malalim na dahilan sa pagtulong sa'yo. Sadyang alam ko lang ang pakiramdam na wala kang mapuntahan. Napansin niya ang pagkunot ng noon ni Nancy, ngunit hindi ito nag-usisa sa sinabi niya. Maya-maya ay malakas itong bumuntong hininga. Okay, fine. Wala rin naman akong ibang choice. Sasama ako sa'yo sa Benguet. Basta siguraduhin mo lang na wala kang gagawing masama sa akin, Samuel. Dahil if ever man, kilala ka ni Anika, ikaw agad ang hahanapin ng mga pulis. Napangiti siya sa narinig. Grabe ka naman sa akin, Miss Runaway Bride. Harmless ako, no? Oo na. Salamat sa offer ng tulong. Welcome. Mas mabuting sa kanya sumama si Nancy dahil alam niyang nasa mabuti itong mga kamay. Mas magkakaroon din ito ng peace of mind kung pansamantala mo na itong lalayo sa pamilya. Gabi na nang dumating sila sa terminal ng bus at suot pa rin ni Nancy ang wedding dress niya. Pinagtitinginan sila ng mga tao habang pasakay sila ng bus. Ang kotse ni Anika ay iniwan na lamang nila sa isang safe na parking lot. Kukunin na lang daw yun doon ng kaibigan. May spare key naman ito sa bahay. Iniisip siguro nilang bagong kasal tayo at papuntang honeymoon destination natin. Biglang sabi ni Samuel dahilan para manlaki ang mga mata ni Nancy. Sira ulo ka ba? Nagbibiro lang naman, pinapatawa lang kita. Kanina ka pa kasing tahimik at tensyonado. That's not even funny, Samuel. Para na nga akong tanga sa suot ko, pinapalala mo pa. Maganda ka naman ah. Kung ako si William, paniguradong papakasalan din kita. Napailing siya habang nakatingin sa labas. Kasalukuyan ng umaandar ang bus papuntang probinsya. Don't mention his name. Bakit? Alam niyang ayaw ko magpakasal pero pinilit pa rin niya ako. Lahat sila pinilit ako. Wala man lang ako naging kakampi maliban kay Anika. Bakit ba gusto na niyang makasal ka? Paniguradong ang bata-bata mo pa lang. I'm 27 years old. Totoo ba? Magkaedad lang pala tayo pero hindi halata sa itsura mo. I know. At para sa akin, bata pa ako para sa pag-aasawa. Bakit ka ba nila pinipilit? Gusto nila akong ipakasal para sa paglago ng airline namin. Pero alam kong hindi lang yun. Galit kasi sa akin si Daddy dahil ayokong mag-aral para maging piloto. Kaya para makabawi ako sa kanya, sinabi ni Mommy na pakasalan ko si William. Paniguradong galit na galit sila ngayon sa'yo. At sa akin na rin. Wala na akong pakialam pa. Hindi na nga nila ako pinayagang maging isang reporter. Gusto pa nila akong matali sa lalaking hindi ko gusto. Bilib ako sa'yo, Nancy. Alam mong gusto mo sa buhay at handa kang magsakripisyo para ron. Nakangiting wika nito. Natahimik lang siya. Hindi niya alam kung bakit,
Pero aaminin niya, magaan ang loob niya kay Samuel kahit nakakakilala pa lang niya dito. Masayahin itong lalaki, ngunit napapansin niya minsan sa tono nito na para bang naranasan na rin ni Samuel ang pinagdadaanan niya ngayon. Umaga na sila nakarating ng Benguet. Ginising pa ni Samuel si Nancy na nakatulog na sa balikat nito. I feel so dirty. Isang araw ko nang suot to. Reklamo niya habang naglalakad sila pababa ng bus. Nasa gilid niya ang lalaki para alalayan siya. Mamili muna tayo ng mga damit bago tayo umuwi sa amin. Gusto mo ba? Wala akong perang dala. Tatawagan ko muna si Anika para magpadala sa akin. Hindi ko pwedeng galawin ng mga ATM cards ko dahil paniguradong malalaman ni na mami yun. Ako na lang munang magbabayad. Napakunot ang noo niya. Akala ko ba walang-wala ka? Kaya ka nga nag-wedding crasher, di ba? Kaya nga tatanungin ko kung nagsusuot ka ba ng mga ukay-ukay. Yun lang kasi ang afford ng pera ko ngayon eh. Bibili pa tayo ng mga pagkain. It's fine as long as it's washed. Yun ang naging plano nila. Pumunta sila sa mga nagtitinda ng ukay-ukay at hinayaan siya ni Samuel na pumili ng damit. Nang matapos ay binayaran yun ng lalaki bago sila sumakay ng tricycle. Nang marating nila ang bahay nito ay namangha si Nancy. Bungalow yon, ngunit gawa sa kahoy. Maraming halaman sa paligid at kahit simple lang tingnan, kapansin-pansin pa rin ang ganda ng exterior design ng bahay. How much does this cost? I mean, your house? Tanong niya habang naglalakad sila papasok ng bahay. Hindi rin gaanong malaki dahil ako naman ang bumuo ng lahat ng to. Really? Napakamot ito sa ulo. Hindi ba halata? May alam kasi ako kahit papaano sa architecture, Miss Runaway Bride. Nakumpirma nga niya yon dahil pagpasok nila sa loob ay namangha siya sa ganda ng buong paligid. Mag-isa ka lang dito? Oo, sabi ko nga sa'yo wala pa akong pamilya. Parents mo? Wala nga. Nagtatanong lang naman. Pero kung mag-isa ka lang naman pala, bakit nagtrabaho ka pa sa Maynila kung pwede namang dito na lang? Malaking oportunidad sa syudad, Nancy. Pero masaklap din ang buhay dun. Kaya mas gugustuhin ko pa rin bumalik dito. Paliwanag nito bago ituro ang isang pinto. Ito ang magiging kwarto mo habang nandito ka pa. Feel at home. Thank you. And by the way, paano nga pala mga gawain dito sa bahay? Marunong naman ako magluto, Nancy. Kahit ikaw na bahala sa paglilinis. Napakunot ang noo niya dahil nakangisi ito. I know how to cook too. Sabi niya kahit hindi naman yun totoo. Nang tawanan lang siya ng lalaki ay hindi siyang pumasok sa loob ng kwarto niya. Kaagad siyang naligo at nagpalit ng damit. Bukod sa ukay na damit, binilhan din siya ni Samuel ng ready-to-wear clothes. Lalabahan daw muna nila ang mga ukay niya para sure na malinis. Habang nagbibihis ay tumawag si Anika. Hello Nancy, how are you? I'm good. Nandito ako sa Benguet kasama si Samuel. Ha? Anong ginagawa mo riyan? Akala ko naman sa hotel ka mag-i-stay kaya iniwan mo ang kotse ko sa malapit na parking lot sa hotel. Napabuntong hininga siya. I don't have any choice, Anika. Wala akong dalang pera. Ayoko naman tumira ako sa kalye. Mas mabuti nang nandito ako kay Samuel. Nga pala, anong balita kina mami? Kinausap niya ako kanina. Pinipilit niyang alam ko kung nasan ka. Ang sabi niya ay plano lang natin ang nangyari dahil ayaw mong magpakasal. Paniguradong kakausapin ka rin ni Daddy. Si William, nagtanong din ba? Hindi, pero ang balita ko, hindi siya umuwi sa kanila. Baka nasaktan sa nangyari. Binalita sa media na tinakasan mo siya. Paniguradong galit sa akin ng mga fans niya. Anika, pahiramin mo muna ako ng pera para may maiambag naman ako rito kay Samuel. Sige, saan ko ba isi-send? Sa bank mo ba? Naku, wag. Hindi ko nga magagamit ang mga cards ko na pinatabi ko sa'yo sa kotse mo kasi matitrace ni na Dad. Sa Gcash ko na lang. Hindi alam yun ni na Mami. Sige, send ko agad sa'yo. Salamat talaga, Anika. O siya, natawag na lang ulit ako sa'yo. Update kita lagi. If ever may mangyari sa akin, alam mo nang hahanapin mong tao Si Samuel lang. Ikaw talaga? Mukha namang mabait siya. Wala nga lang datong. Pero aminin mo, gwapo. Oo na, babay na. Okay friend, take care of yourself ha. Mag-iingat ka rin, baka magkatotoo ang sa inyo ni Pogi at totohanin yung pagbubuntis nyo. Pahabol na tudyo pa nito bago tuluyang pinutol ang tawag. Napabuntong hininga na napangiti na lang siya. Pero pagkaway nalungkot din. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkaganito ang buhay niya dahil lang ayaw siyang pakinggan ng mga magulang niya. Pero masaya siyang nakagawa na siya ng desisyon para sa kanyang sarili. Simula nang tumira si Nancy sa bahay ni Samuel,
Maagang gumigising ang binata para magluto ng almusal. Bakit ganyan lang ang pagkain mo, Samuel? Tanong ni Nancy, kapilang ang iniinom nito. Hindi naman ako sanay kumain sa umaga. Pinagsasabay ko na ang pagkain ng almusal at tanghalian. So, nagluluto ka lang dahil nandito ako ngayon? Oo, pasensya na rin kung palaging isda ang niluluto ko. Natanggap ako kanina bilang tendero sa palengke. Kapag sumahod ako, magluluto ako ng baboy o manok. It's fine, Samuel. Ipunin mo na lang ang pera mo. Total, magpapadala ng pera mamaya si Anika. Gusto kong hatian ka sa gastusin dito sa bahay. Hindi na kailangan, Nancy. Ayos lang, Samuel. Malaking tulong ang ginagawa mo para sa akin. Dapat lang nasuklian ko yun. Saka hindi naman pwedeng makitira lang ako ng libre dito. Dapat 50-50 man lang tayo sa gastusin. Napangiti siya sa narinig. Ilang araw pa lang silang magkasama pero nakikita niya na mabuting tao si Nancy. Hindi ito gaya ng ibang mayayaman na mata pobre at pratinela. Nagpapasalamat tuloy siyang hindi niya tinanggihan ang alok na pagtutol sa kasal nito. Ikaw lang ba talaga mag-isa rito? If it's okay, where's your parents, Samuel? Sabi mo lang kasi wala, kaya naisip ko kung anong ibig sabihin na wala. Tanong nito habang kumakain. Adopted child lang ako ng daddy kong si Lace. Bago siya mamatay dahil sa brain tumor, sinabi niya sa akin ng tunay kong mga magulang. Namatay ang tunay kong papa dahil nalunod, habang ang tunay na mama ko naman ay namatay pagkapanganak sa akin. I'm so sorry to hear that, Samuel. Hindi mo na lang sana sinabi sa akin. Nangulit pa kasi ako. Ayos lang, Nancy. Sanay na rin naman ako. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na yung sakit na nararamdaman mo. It's okay to grieve. Salamat. Napakabuti mong tao. Sana maintindihan ng mga magulang mong gusto mo para sa sarili mo. Ngumiti ito. Yeah, we deserve to be happy. I hope we always remember that. Nang araw na yon, masayang pumasok sa trabaho si Samuel dahil pag-uwi, alam niyang naghihintay sa kanya ang dalaga. Balita ko, may inuwi ka raw na babae, Samuel. Tanong ng amo niyang si Erickson. Lumuwas ka lang na Maynila, nakabingwit ka kaagad. Tumawa siya. Huwag ka maingay, maganda pa naman yun, baka maraming umagaw. Sa gwapo mong yan, iiwan ka ba nun? Napailing na lamang siya bago mag-focus sa pagtitinda. Mabuti na lang din dahil marami siyang kakilala sa probinsya, kaya hindi siya nahirapang maghanap ulit ng trabaho. Gabi na nang makauwi siya sa bahay, bitbit ang isang plastik ng pritong manok. Ngunit napakunot ang noo niya nang hindi makita si Nancy sa sala. May narinig siyang tunog mula sa kusina kaya mabilis siyang pumunta roon. Anong ginagawa mo? Tanong niya nang makita ang hinahanap na nagluluto. Nagulat pa ito sa biglang pagdating niya. Bakit ang aga mong umuwi, Samuel? Maaga pa pala sa'yo ang 7 p.m.? Sagot niyang napapangiti. Anong niluluto mo? It's just a fried fish. Naglakad-lakad ako dyan sa may labasan at may nakita akong tindahan ng tilapia. Mahal palang fish dito sa Benguet, ano? Medyo. Bundok kasi ang probinsyang to kaya umaangkat pa sila ng isda sa karatig bayan. Sabi nga ni Manong Tindero. Bakit nga pala naisipan mong magluto? Pinapatunayan mo ba sa aking marunong ka talaga? Nagmamalasakit lang ako, no? Alam kong pagod ka galing sa trabaho, tapos pag uwi mo magluluto ka pa ng hapunan. At saka marunong naman talaga ako magluto, Samuel. Huwag mo nga akong maliitin porket lumaki ako sa yaman. Talaga ba? Bakit nasasunog na yung piniprito mo? Tumatawang Anya sabay sulyap sa kawali na umuusok na. Nanlaki ang mga mata ni Nancy. Napamura pa ito dahil kulay itim na ang mga isdang niluluto nito. Walang tigil ang pagtawa ni Samuel habang pinapanood itong nagkukumahog sa pag-ahon ng isda sa kawali. You distracted me. Kinakausap mo kasi ako. Paninisi nito na may kasama pang irap sa binata. Huwag ka na mag-alala. Bumili ako ng hapunan natin. At kakainin ko pa rin yung niluto mo para hindi masayang. Yung iba, bukas mo na lang pagpraktisan ni Prito. Akin na, ako na magtatabi ng mga hilaw na isda sa ref. Ihain mo naman tong dala ko. Tumalima naman ito. Subalit nakasimangot pa rin habang kumakain sila. Hindi naman mawala ang ngiti ni Samuel sa labi dahil ang cute nitong tingnan. So, how's the first day of work? Is it tiring? Tanong nito sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Normal naman sa pagtatrabaho ang pagkapagod, kaya sanay na ako. At narealize ko na mas maganda talaga magtrabaho rito kaysa sa Maynila dahil marami akong kaklose dito. Pero kahit nasan ka naman, paniguradong hindi ka mahihirapang mag-adjust dahil friendly ka. Marami kang magiging kaibigan. Ngumiti siya.
Marami lang kilala pero hindi ko sila lahat kaibigan, Nancy. But it's still easy for you to gain a new friend, unlike me. Sagot nito dahilan para matigilan siya. Wala akong ibang kaibigan bukod kay Anika. Bakit? Mabuti ka namang tao ah. Pero sa mata ng ibang tao, nakikita nila ako bilang isang spoiled brat, masamang ugali, maikli ang pasensya at mayabang. Nung college, walang lumalapit sa akin kundi si Anika lang. Wala namang masama sa pagkakaroon ng isang kaibigan. Mas okay nga yun eh. Saka ano namang meron sa opinion nila kung alam mo naman sa sarili mong hindi ka ganong klaseng tao. Gusto ko rin kasi maranasan na magkaroon ng maraming kaibigan. Ngumiti siya. Sige, simula ngayon, kaibigan mo na ako. 2 na kami ni Anika. Wika niya, pero napakunot ang noon nito. Ikaw? Magiging kaibigan ko? Bakit? Ayaw mo ba? Ang pangit naman sigurong pakinggan na nakikituloy ka sa bahay ng kakilala mo lang. Di ba't mas mainam kung magkaibigan tayo? Nang umirap ito ay mas lalo siyang napangiti, pero napansin niyang gumaan ang aura nito. Nang mga oras na yon, pinangako ni Samuel na hanggat kasama niya ang dalaga, hindi ito makakaramdam ng pag-iisa. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Nakapag-adjust na din si Nancy sa probinsya. Maaga na rin siyang nagigising at sa tuwing nasa trabaho si Samuel, abala naman siya sa pag-aalaga ng mga halaman sa maliit na hardin sa kanilang bakuran. Ni minsan talaga ay hindi siya nakadama ng pagka-homesick habang malayo sa pamilya. Komportable din siya at ligtas sa piling ni Samuel. Kaya naman habang tumatagal ay mas lalo niya itong nakikilala at nagugustuhan. Hindi siya nagsisisi na sumama rito noon. Nancy, hindi ako gagabihin ng uwi mamaya. Maaga kasing pinapasara sa akin ng amo ko ang tindahan niya ng mga gulay at karne dahil may gagawin daw siya. Anito nang handa nang pumasok sa trabaho kinaumagahan. Hindi naman kalayuan ng palengke sa lugar nila. Isang sakay lang ng jeep. Sige, mag-iingat ka Samuel. Mamimitas ako ng gulay mamaya sa likod bahay. Nakita kong madami ng sitaw at kalabasa ron. Sige, tulungan kita magluto kapag napaaga ako. Bye, friend. Pabirong anito sa tawag sa kanya. Nakasanayan na nitong biruin siya ng ganoon para pangitiin siya. Kumaway pa ito habang naglalakad paalis. Nang maiwan ay natigilan si Nancy dahil may maliit na ngiti sa kanyang labi. Hindi niya maiwasang isipin na para silang mag-asawa sa sitwasyon nila ngayon. Paniguradong kung hindi siya tinulungan nito noon ay baka kung saan na lamang siya mapadpad. Naglinis siya ng bahay at namitas ng mga gulay na iluluto para kay Samuel mamayang hapon. Pagsapit ng tanghali, nakatanggap siya ng tawag mula kay Anika. Hello Nancy, kumusta ka riyan? I'm doing great. Samuel is a good person just like I thought. Tumawa ito. Ilang linggo ka pa lang nandyan. Baka naman mamaya magka-developan na kayo ha? What are you saying, Anika? Magkaibigan kami ni Samuel. Hindi ko nakikita ang sarili kong gusto siya. I mean, I like him as a friend of course. Nagbibiro lang naman ako, Nancy. Why do you sound so defensive? Tumatawang Anito sa kabilang linya. Hindi mo naman kasi kailangang sabihin pa yon, Anika. Binibigyan mo naman ng mali siya ang pagkakaibigan namin. Loka-loka ka talaga. Salamat nga pala sa pinadala mo ulit na pera last time. Wala yun. Babayaran mo naman ako pag nakaluwag-luwag ka, no? Siyempre naman. Ano na parang balita kay na mami? Nandito ako ngayon sa Hong Kong dahil hindi ko na kayang sagutin ang mga tanong nila. Halos araw-araw nila akong tinatawagan para tanungin kung nasan ka. And I'm actually scared of my security now. Baka mamaya ibantaan na nila ang buhay ko para magsalita ako. I'm sorry. Nadamay ka pa sa gulo ng buhay ko. It's alright, Nancy. This is what friends are for. Hindi ko rin kakayanin na makitang kasal ka kay William, lalo na dahil alam kong hindi ka pa handa. Tungkol nga pala sa kanya, nagpaparamdam ba siya lately? Ang huli kong balita ay kinancel niya yung bago niya sanang photoshoot. Wala rin siyang sinasabi sa media. Hindi ko alam kung nakausap na ba siya ng mami mo. Malakas siyang bumuntong hininga. Kapag maayos na lahat, gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Alam ko na dismaya siya sa nangyari at napahiya lalo na sa mga fans niya. Huwag mo na munang isipin yun. Enjoyin mo na lang muna ang buhay sa probinsya. Ngayon ka lang naging malaya, friend. Samantalahin mo na. Nang ibaba niya ang tawag ay ilang sandali pa siyang napatulala. Hindi alam ni Nancy kung hanggang kailan siya titira sa bahay ni Samuel. Alam niyang hindi siya pwedeng permanenteng manatili roon kahit pa komportable na siya nakasama ang lalaki. Sa kanyang pag-iisip, ay may boses na lalaki siyang narinig mula sa labas ng bahay. Magandang tanghali po.
Ito po ba ang bahay ni Samuel Reyes? Tanong nito pero medyo malayo ang pagitan nila. Bukas naman ang front door kaya pwede siyang tumakbo kung sakaling kumilos ito ng masama. Ito nga, pero wala siya ngayon eh. May kailangan po ba kayo? Ibibigay ko lang to, miss. Pwede bang lumapit? Sinipat niya ito. Mukha naman itong mabait at naka-uniforme. Sige ho, akin na. May inabot na isang sobre ang lalaki pagkalapit. Tinanggap niya yon. What is this? Disconnection letter po, ma'am. Kapag hindi pa nakapagbayad ng may-ari ng bahay, mapuputulan po kayo ng kuryente. Natahimik si Nancy sa narinig at nagpaalam namang umalis ang lalaki. Kaagad siyang pumasok ng bahay at hinanap sa aparador ang bill ng kuryente. Nang mahanap niya yon, ay nakita niyang 3,000 ang kailangang bayaran. Bakit naman hindi niya sinabi sa akin to? Sabi ko hati kami sa gastusin eh. Tanong niya sa sarili bago umalis para bayaran ang bill ng kuryente. Mabuti na lang at pinapautang siya palagi ni Anika para may pera siyang magagastos. Maayos din ang buhay ng kaibigan. May ilang negosyo rin ang pamilya nito at tumutulong si Anika sa family business. Kaya naman malaking bagay na meron siyang kaibigan na nahihingian ng tulong pinansyal. Babawi na lamang siya rito kapag okay na siya. May malaking ipon naman siya mula sa pagtatrabaho niya sa kanilang kumpanya at allowance mula sa daddy niya. Kaya lang ay hindi niya yun ma-withdraw. Wala rin siya mga dokumentong dala. Kahit natatakot mag-commute, napilitan si Nancy na sumakay ng tricycle. Sinabi niya sa driver ang pupuntahan niya at pagdating nila roon sa bayad center sa bayan, hindi siya makapaniwalang mahaba ang pila. Sa pinakadulo siya pumunta at tahimik na naghintay. Ito ang unang beses niyang magbabayad ng kuryente dahil palaging maids niya ang inuutusan niya. Hindi niya tuloy maiwasang maawa sa mga matatandang nakapila at naiinitan. Wala siyang ideya na ganito pala ang nangyayari. Dahil palagi lang naman siyang nasa mansyon o di kaya ay sa opisina. Dahil sa haba ng pila, gabi na nang makauwi siya. Nakita niya palakad-lakad sa labas ng bahay si Samuel. What are you doing? Tanong niya. Mabilis itong lumingon sa kanya. Kita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap, Nancy. Binayaran ko to. Anya bago ipakita ang bill ng kuryente. Bakit hindi mo sinabi sa akin na June na pala yan? Baka mamaya maputulan pa tayo ng kuryente. Buti na lang at dinala ni Manong yung notice. Bakit binayaran mo? Hinintay mo na lang sana ako makauwi. Hindi ba't sabi mo maghahati tayo sa mga gastusin dito sa bahay, Samuel? Napailing ito. Hindi naman kailangan, Nancy. I know you need money. It's okay to ask for help. Handa naman akong tumulong. Nakikitira ako sa'yo, di ba? Hindi kita mapipigilan, no? Wika nito bago malakas na bumuntong hininga. Basta sa susunod, magpaalam ka sa akin. Hindi mo kabisado ang lugar na to, Nancy. Baka mamaya kung anong mangyari sa'yo. I'm sorry. Alam ko yon. At nag-ingat naman ako. At proud ako na nakapag-commute ako at nakapagbayad ng bill kanina. Alam mo bang inosente ako sa mga bagay na yan? Kung tutuusin, nakakaawa akong tao dahil wala akong alam sa buhay. Masaya ka ba? Oo naman. At ito, dumaan pa ako sa pamilihan. Bumili ako ng hapunan natin dahil hindi ako nakapagluto. Halika na sa loob. Nang papasok na siya sa loob ng bahay ay bigla siyang niyakap ni Samuel. Hindi siya nakahuma. Akala ko umalis ka na, Nancy. Akala ko nalaman na ng mga magulang mo na nandito ka at kinuha ka na nila. Hindi ko alam kung kanino ako hihingi ng tulong. Tinakot mo ako. I'm sorry. I promise I won't do it again. Magte-text na ako sa'yo kung aalis ako. Basta sa susunod din, sabihan mo ako sa mga gastusin dito. Kumalas ito ng yakap at tumango bago may ipakitang paper bag. Oo nga pala, pasalubong ko yan sa'yo. Sumahod na kasi ako kanina at nakita ko ang mga bestida na yan sa palengke. Sigurado akong bagay sa'yo kaya binili ko na. Bestida? Hindi naman ako nagsusuot ng ganyan, Samuel. Alam ko, pero paniguradong babagay sa'yo. At isa pa, komportable itong suotin kapag nasa bahay ka lang. Napangiti siya sa narinig. Ito ang unang beses na may nagregalo sa kanya ng bagay na hindi niya gusto at hindi gaanong kamahalan. Pero hindi niya pa rin maiwasang matuwa. Salamat. Isusuot ko to kapag hindi malamig. Anya nang kunin ang paper bag. Sabay na silang pumasok sa loob ng bahay at naghapunan. Isang araw, gumising si Samuel na mabigat ang pakiramdam. Nasa gilid ng kama niya si Nancy. Anong oras na? Tanong niya bago dahan-dahang bumangon. 7 a.m. na, kaya nagtataka ako kung bakit hindi ka pagising. You have a fever, Samuel.
Huwag ka munang pumasok sa trabaho. Hindi pa ako nagpaalam sa amo ko. Paniguradong maiintindihan naman niya. Basta magpahinga ka lang dito. Napailing na lamang siya pero natutuwa sa concern ng dalaga. Kumain ka na ba, Nancy? Hindi pa. Magluluto muna ako ng almusal para makakain ka. Sagot niya bago tumayo, ngunit mabilis siya nitong pinigilan. Can you just stay in your bed? Inis nitong sabi. Tingnan mo nga, dahil sa kasipagan mo magtrabaho at gumawa dito sa bahay, nagkasakit ka na. Hindi ka naman si Batman para hindi mo alagaan ang sarili mo. Hindi ka pa kumakain eh. Nasanay na rin akong ipagluto ka araw-araw. Marunong na ako magluto, Samuel. You don't have to worry about me. Bumalik ka na lang sa tulog mo at gigisingin na lang kita mamaya para kumain. Sasagot pa sana siya, ngunit mabilis siya nitong iniwan sa kwarto. Nang maiwan siya mag-isa ay gusto niya sanang matulog ulit, ngunit hindi niya magawa dahil ang sakit ng ulo niya. Maya-maya, narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone at nakitang tumatawag ang kanyang kapatid. Hello, Chloe. Napatawag ka? Wika niya sa kabilang linya. Kuya, I missed you. Kailan ba tayo magkikita? Alam mo namang magagalit si Tita Lauren. Don't mind, Mommy. Ilang taon na kitang hindi nakakita. Hindi mo ba namimiss ang kapatid mo? Napatawa siya. Siyempre naman namimiss din kita. Pero alam mo naman ang sitwasyon ko, hindi ba? Ayaw ng mami mo na magkaroon ka pa ng connection sa akin. I really don't understand her. You're a good person, kuya. Bakit ayaw niya sa'yo? Tinatanong mo pa ba talaga yan? Ayaw niya sa akin dahil lampun ako. Pero hindi mo naman kasalanan ang nangyari kaya bakit ikaw ang nagdudusa? Ilang beses ko na siyang kinausap na pabalikin ka na sa pamilya pero ayaw niya talaga makinig. Wag mo nang ipilit ang mga bagay na yan, Chloe. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Sagot niya. Sa daling naalala si Nancy. Lalo na ngayong may nagugustuhan akong babae. What? Sino naman, kuya? Ipakilala mo ako. Ipapakilala ko na lang sa'yo kapag girlfriend ko na siya. Promise yan, kuya, ha? Opo, sige na, saka na tayo mag-usap ulit. Masama ang pakiramdam ko, kailangan ko magpahinga. Nang ibaba ni Samuel ang tawag, ay magkahalong saya at lungkot ang naramdaman niya. Ang tagal na rin nilang hindi nagkikita ni Chloe. Namimiss na talaga niya ang kapatid niya. Hindi kasi totoong mag-isa na lang siya sa buhay. Nahihiya siyang sabihin kay Nancy na itinakwil siya dahil ampun siya. Bakit ganyan ang mukha mo? Napalingon siya sa nagsalita at nakita ang pagpasok ni Nancy. May dala itong mangkok ng sopas. Napangiti siya. Nagluto ka? Malamang, sinabi ko naman sa'yo ako ng bahala, hindi ba? Sagot nito bago ibigay sa kanya ang mangkok na may sopas. Huwag ka nalang magsalita kung maalat yan. Salamat, Nancy. Uubusin ko to lahat kahit pa maalat. Napairap ito. Why are you sad anyway? Napansin mo? Magtatanong ba ako kung hindi? Concerned ka ba talaga o napipilitan ka lang? Pagbibiro niya, napaiwas ito ng tingin. Huwag mo na lang sagutin kung ayaw mo, okay? Ang dami mo pang sinasabi. Sumandal siya sa ulo na ng kama bago ngumiti. Tumawag kasi sa akin ng adoptive sibling kong si Chloe. Anak siya ni Tita Lauren at Daddy Lace. Paliwanag niya. Adoptive sibling? Akala ko ba wala ka ng pamilya, Samuel? Humigop muna siya ng sabaw bago sumagot. Ang totoo niya, Nancy, hindi Reyes ang apelido ko, kundi Arcante. Arcante? Are you related to the Arcantes business tycoon? I mean, Arcante Group of Company? Multi-billionaire sila, di ba? You mean, you're a billionaire pala? Dati yun. At oo, isang Arcante si Dad. Pero noong namatay siya, sinabi ni Tita Lauren sa pamilya namin at sa korte na ampon lang nila ako. Yun lang ang time na nalaman ng dalawa kong kapatid na ampon ako. Bakit niya sinabi yun? Ang alam ko, hindi pa handang magkaanak si Tita Lauren noon. Kaya napilitan silang mag-adopt na lang muna. Okay naman si Tita sa akin noon. Pero nagbago siya nang nagkaroon ng sariling anak. Kaya si Lolo ang halos nag-alaga sa akin noong panahon na napansin niya na parang ibang trato sa akin ni Tita. Unfortunately, ilang buwan lang pagkatapos mamatay ni Dad, sumunod naman si Lolo Theodore ko. Dahil akong unang naging apo, ako sana ang sole heir niya. Pero dahil nilabas ni Tita Lauren na adopted child lang ako, napunta sa legitimate nilang anak na si Kenneth ang mana, na para sa akin. At pagkatapos, itinakwil nila ako. I'm so sorry to hear that, Samuel. Ayos lang, Nancy. Huwag ka maawa sa akin. Maayos na ako ngayon. Ginamit ko ang apelido ng totoo kong mga magulang dahil ayoko nang magkaroon pa ng connection sa mga Arcante. Maayos ba kahit papaano ang naging relasyon mo sa mga kapatid mo?
Close kami ni Chloe pero mailip sa akin si Kenneth. 5 taon na rin akong wala sa buhay nila. Paniguradong kinalimutan na ako ni Kenneth. Pero madalas pa rin tumawag sa akin si Chloe para mangamusta. Bata pa lang yun, habol na yun sa akin kaysa kay Kenneth. Hindi ko maintindihan. Desisyon nilang mag-adopt ng anak. Pero nung ibibigay na ang mana, saka nilabas ng adoptive mom mo ang totoo. Hindi rin naman magiging maganda ang buhay ko kahit manatili ako ron. Dahil ibang trato sa akin ni Tita Lauren. Minsan nga'y naiinis siya kapag tinatawag ko siyang mommy noon. Si Dad at Chloe lang talaga ang may pakialam sa akin at si Lolo. Pero kay Lolo na ako tumira nung nagbibinata na ako. I actually handle some of his businesses 5 years ago. I care about you too, you know? Napangiti siya. Talaga? Of course, because that's what friends are for. Natahimik siya sa narinig. Kahit pa gusto niyang sabihin na hindi niya gustong maging magkaibigan lang sila, gusto na niyang sirain ang meron sila ni Nancy. Pero hindi siya sigurado sa nararamdaman nito, kaya mas mainam nang itago na lang muna niya ang nadarama para dito. Ilang araw ding absent si Samuel sa trabaho dahil sa trangkaso. Hindi ito pinabayaan ni Nancy. Matuto ka kasing magpahinga kapag napapagod ka na, Samuel. Mahirap magkasakit ngayon. Pagpapaalala niya nang handa na ulit itong pumasok sa trabaho. Yes, ma'am. Hindi na ulit ako magkakasakit. Promise yan. Nagagawa mo pa talagang magbiro? Ngumiti ito. Alam mo bang fiesta bukas sa bayan? Hindi eh. Bakit? Anong mangyayari? Maraming mga ganap bukas, kaya dapat mamasyal tayo. Sarado ang tindahan ni boss kapag fiesta sa bayan. Sige, gusto ko yan. Kaagad siyang na-excite. Hindi pa siya nakakaranas pumunta sa isang fiesta. Ilang sandali lang ay nagpaalam na rin ng lalaki. Sakto namang naiwan siyang mag-isa nang tumawag si Anika. Hello? How are you, Anika? Nakauwi ka na ba ng Pinas? Tanong niya rito sa kabilang linya. I'm still in Hong Kong, Nancy. Ikaw, kumusta ka? Maayos naman. Wala pa rin paramdam sa akin sina Mommy. Mabuti na lang sinabi mo sa akin na magpalit na ako ng SIM card dahil hindi nila ako nagagawang matawagan. Mabuti naman at maayos ka. Wala na ring paramdam sa akin ng mga magulang mo. Pero pakiramdam ko kahit nasa ibang bansa ako, hindi pa rin ako ligtas. Halos hindi na nga ako lumalabas ng hotel room ko. Pakiramdam ko kasi may nagmamatsyag sa akin. Nakaramdam siya ng kaba sa narinig. Kailan mo pa naramdaman yan, Anika? Okay ka lang ba? Okay lang naman ako. Nung nakaraang araw ko lang naramdaman ng ganun. Kumakain kasi ako sa isang restaurant at may isang lalaki na tingin ng tingin sa akin. May napapansin din akong isang sasakyan na sinusundan ako hanggang sa makarating ako ng hotel. Sinabi ko nga kay Mommy ang nangyari. Ang sabi niya ay umuwi na lang ako ng Canada dahil mas ligtas ako ron. Ang sabi ko, uuwi lang ako kapag kasama kita. Hindi ako mapakali hanggat nasa Pilipinas ka, Nancy. Kilala ko ang mga magulang mo. Malamang, ikulong ka nila sa bahay niyo kapag natuntun ka nila. I'm fine here, Anika. At tama lang ang sinabi ng mami mo. Bumalik ka na lang sa Canada. Huwag mo na akong alalahanin. Maayos ka sa ngayon, Nancy. Pero sa mga susunod na araw, paano? Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Magagawan ko ng paraan na maipakuha sa yaya mo mga dokumento mo at passport sa mansyon nyo. Kampi yun sa atin, di ba? Oo, pero kung aalis ako, paano si Samuel? What do you mean, Nancy? Attached ka na ba sa kanya na hindi mo na siya kayang iwan? Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. It's not like that, Anika. Kung aalis ako, paano si Samuel? Baka siya naman ang hanapin ni na Mommy at kung ano pang gawin ng mga yun sa kanya. We can give him money para magpakalayo-layo siya. Basta, kailangan mo nang umalis ng Pilipinas, Nancy. Sabihan mo lang ako kung kailan. Ako nang bahala na mag-asikaso ng flight mo at iba mo pang mga kailangan. Ilang sandali pa silang nag-usap bago niya ibaba ang tawag. Alam niyang hindi siya pwedeng permanenteng manatili roon sa Benguet. Pero sa tuwing iisipin pa lamang niya na maiiwan si Samuel na mag-isa, nakakaramdam siya ng kung ano sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Lalo pat alam na niyang kinawawa pala ito ng ina nito at tinanggalan ng karapatan sa mana. Kung tutuusin ay mayaman pala si Samuel, pero kinamkam lahat ng ina at kapatid dahil lang sa ampon ito. Kaya pala pansin niya na tulad niya ito kung kumilos, kumain at magsalita. Makinis din ito at tunay na gwapo. Laki rin pala ito sa karangyaan. Kinabukasan, maaga silang gumising ni Samuel para dumalo sa fiesta sa bayan. Sandaling nawala ang mga iniisip ni Nancy habang pinagmamasdan ang mga taong pumaparada sa pagdiriwang. Unang beses mo lang bang nakapunta sa ganito, Nancy? Tanong ni Samuel na nasa kanyang tabi.
Kumakain sila ng kakanin habang nanonood ng parada at musiko. Oo, hindi ko alam na ganito pala kasaya. Everyone here is smiling. Ang swerte mo pala. Ako pa ang kasama mo sa unang beses mong magpunta sa ganito. Napairap siya. Hindi pinapansin ang biglang pagbilis ng tibok ng puso. I really love your guts, you know. Nagbibiro lang naman. Ang sungit mo talaga. Minsan sumakay ka rin sa joke. Sige ka, magkakarinkal ka niyan. Ang corny mo, Samuel. Tinawanan siya nito bago umiwas ng tingin. May paborito akong lugar dito sa bayan. Gusto mo bang sumama sa akin mamaya, Nancy? Saan naman? Mamaya mo malalaman. Napailing naman siya ngunit pumayag din. Pagkatapos ng parada, sumali rin sila sa mga palaro at nakikain ng mga handa sa mga kakilala ni Samuel sa bayan. Nang sumapit ang hapon, dinala siya nito sa isang parke. Bakit walang katao-tao rito, Samuel? Takang tanong niya. Matagal na kasi itong hindi pinupuntahan ng mga tao. Pero madalas ako nandito dahil maganda ang view. Hindi nga nagsisinungaling ang lalaki dahil mula sa pwesto nila, kitang-kita niya ang mga bundok na napakagandang tingnan. Nancy, bago pala tayo umalis, habang naliligo ka, tumawag si Anika. Kaya ako na muna ang sumagot. Biglang wika nito. Bakit hindi mo sinabing tumawag siya? Pasensya na, pero may nabanggit siya sa akin na kung napag-isipan mo na raw kung sasama ka sa kanya sa Canada dahil aalis na siya next week. Ilang sandali siyang natahimik bago tumikhim. Wala na ba siyang ibang sinabi? Wala na, pero gusto kong malaman kung aalis ka na ba. Ano ba sa tingin mo dapat kong gawin? Sa tingin ko, dapat kang sumama kay Anika sa Canada. Mas ligtas ka kung nandun ka, Nancy. You want me to leave? Pabigat na ba ako, Samuel? Mahinang sabi niya, napakunot ang noo. Siyempre hindi, pero kung para sa kaligtasan mo, oo naman, payag akong umalis ka. At alam ko namang anumang oras aalis ka rin dahil hindi ka permanenteng titira sa akin. Alam mo rin naman na hindi kita kayang bigyan ng maayos na buhay sa kakarampot kong sweldo sa palengke. Walang kasiguraduhan kung ligtas na talaga ako, Samuel. May-ari ng airline ng pamilya ko. Malalaman nila kung aalis ako ng bansa. Pero mas maganda kung malayo ka sa pamilya mo, Nancy. At least pagdating mo sa Canada, pwede kang makapagtago ng mabuti. Hindi tulad dito na nahihirapan ka mag-adjust at lumabas ng malaya. Palagi kang may kabang dala-dala na baka may makakilala sa'yo. At saka, alam kong ayaw mong tumira ng matagal sa probinsya dahil lumaki ka sa syudad at karangyaan. So, you really want me to leave, Samuel? Bakit? Masyado na ba ako makulit? Nalaki ang mga mata nito at napatitig sa maganda niyang muka. Ano bang sinasabi mo, Nancy? Hindi nga, pero gusto ko lang maging ligtas ka. Ligtas naman ako rito kasama ka. Poprotektahan mo ako kapag may nangyaring masama sa akin, hindi ba? Siyempre naman. Then I won't leave, Samuel. Pero wala rito ang buhay mo, Nancy. Hindi mo ba yun maintindihan? Can't you see that I don't want to leave because I want to stay with you? Malakas niyang sabi. Natigilan ito. Oo, Samuel. Sa maikling panahon ng pagsasama natin, nahulog na ako sa'yo. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin umalis ako kung kailang mahal na kita? Paano ko gagawin yun? Gusto mo ako, Nancy? I do, Samuel. Hindi pa ba halata? Sinasabi ko sa'yo to dahil hindi ko na kayang kimkimin. Wala akong pakialam kahit hindi mo ako gusto. Basta nasabi ko na sa'yo ang nararamdaman ko na ilang linggo ka nang pinipigilan at tinatago. Nagbibiro ka ba? Ikaw ang hindi makaramdam na gusto na rin kita. Ang tagal-tagal ko nang pinapahalata, Nancy. Napaawang ang labi niya. Ano? Our feelings are mutual? Oo, Nancy. Ang totoo niyan, wala talaga akong balak na umamin dahil alam kong wala akong pag-asa sa'yo. Kaya hindi talaga ako makapaniwalang may nararamdaman ka rin pala sa akin. Kung gusto mo pala ako, bakit pinipilit mo akong umalis? Para sa kaligtasan mo. Mas pipiliin kong ligtas ka kaysa makasama kita. Mas mapoprotektahan ka ni Anika gamit ang pera niya. Ako, paano kita poprotektahan sa oras na matuntun ka na nila sa akin? Ni hindi nga kita mabilhan na maayos na damit. Pero ayoko mahiwalay sa iyo, Samuel. Hinawakan nito ang kamay niya bago tumango. Noong inamin ko sa sarili kong gusto na kita, pinangako kong handa akong ialay ang buhay ko sa iyo, Nancy. Pero kulang ako sa pera. Tanging pagmamahal ko lang sa iyo ang meron ako na sobra-sobra. Basta, hindi ako aalis, Samuel. Sa bahay mo lang ako. Bumuntong hininga si Samuel. Ang kulit mo rin pala, no, Miss Nancy Villarreal. Pero sige, hanggat kaya ko, poprotektahan kita. Pero mangako ka na kung kailangan mo ng iligtas ang sarili mo,
Iwan mo ako at wag nang isipin pa. Naniniwala ako na kung paghihiwalayin man tayo ng kapalaran, mulit-muli niya tayong pagtatagpuin. Dahil mahal natin ang isa't isa. Mahal kita, Nancy. Salamat at dumating ka sa buhay kong walang sigla. Mahal din kita, Samuel. Salamat din at nakilala kita. Iniligtas mo ako sa pamilya kong manipulator. Kaya natin to. Nagyakap sila at hinagkan siya ni Samuel sa noo. Nang araw na yon, umuwi silang dalawa ng bahay na magkasintahan na. Wala nang mapaglagyan ang saya sa puso ni Nancy. Kahit pa may panganib sa kanilang buhay mula sa kanyang mga magulang. Kinagabihan, tinawagan niya si Anika para sabihin dito na hindi siya sasama sa Canada. At buo na ang desisyon niya. Inamin na rin niya rito ang totoo niyang dahilan. Sinasabi ko na nga ba, kaya nagdadalawang isip kong sumama sa akin dahil may nararamdaman ka na para kay Samuel. Sabi ni Anika sa kabilang linya. Pumalatak pa na tila inaasar siya. Unang beses ko ba lang na magkagusto si isang lalaki, Anika? Hayaan mo na lang akong sumaya. Masaya naman ako para sa'yo, pero sigurado ka pa talaga sa desisyon mo? Flight ko na next week at kung magbago pa ang isip mo, sabihan mo lang ako agad. It's really okay, Anika. You don't have to worry about me. May tiwala naman ako kay Samuel na poprotektahan niya ako kung may mangyari mang masama. Ikaw nga itong dapat mag-ingat. Wala naman ako magagawa kung yan talaga ang desisyon mo. Masaya ako nahanap mo na ang taong para sa'yo, Nancy. Basta palagi kang mag-iingat, ha? Salamat, Anika. Ikaw din, mag-iingat ka. Nang ibaba ng dalaga ang tawag ay natutuwa siyang magaan ang kanyang pakiramdam. Bago matulog, pinagpasalamat niya sa Diyos na nakilala niya si Samuel. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking binayaran niyang maging wedding crasher ay ang lalaki palang makakakuha ng puso niya. Lalong naging inspirado si Samuel mula nang maging magkasintahan sila ni Nancy. Parang wala na siyang pagod na nararamdaman dahil alam niyang naghihintay ang kanyang kasintahan pag uwi niya mula sa trabaho. Magkano po itong bulaklak niyo? Tanong niya sa tinderang nadaanan habang palabas ng palengke. Ilang peraso din yon ng rosas na pula. 150 lang, iho. Kunin ko na po. Nang mabayaran niya ang bulaklak ay mabilis na siyang umalis. Pagdating niya sa bahay ay naabutan niyang nagpapahangin sa labas ng bahay si Nancy. Nasanay na rin ito sa klima ng Benguet. Noong unay nalalamigan ito palagi dahil nga mataas na lugar ang probinsya nila. Pero kalaunan ay nasanay na rin at naisusuot na ang mga bestida niyang binili para rito. Ang ganda naman. Anya, napalingon ito sa kanya. Kasing ganda mo tong bulaklak, mahal. Napairap ito ngunit may ngiti sa labi. Ang corny mo magmahal, Samuel. But thank you. I appreciate it. Suot mo pang bestidang binili ko sa'yo noon. Sabi ko naman sa'yo, bagay sa'yo yun eh. Komportable ngang suotin. Mukha na talaga akong probinsyana. Paniguradong maraming nakakagusto sa'yo noon. Pero sa akin ka bumagsak. Hindi ba nila matapatan ang kagwapuhan ko? Napailing ito habang natatawa. Maraming gwapo at mayamang lalaki ang sumubok sa akin. Pero hindi ko lang magawang gustuhin sila. Kaya napakaswerte mo dahil ikaw ang unang lalaking nakuha ako. Ako ang una at huli, Nancy. I hope so. Nga pala, naiwan mo yung phone mo kanina at tumatawag ang kapatid mong si Chloe, kaya sinagot ko. Nagpakilala ako at mukhang nainis sa'yo dahil hindi mo sinabing may kasama ka sa bahay mo. Pagbabalita nito, ang sabi niya pala may mahalaga raw siyang sasabihin sa'yo. Na-curious si Samuel dahil doon, kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone sa kwarto at tinawagan agad ang kapatid. Ilang sandali lang ay sumagot ito. Hello, Chloe. Bakit tumawag ka raw kanina? Tanong niya rito sa kabilang linya. So, nagkakausap pa rin pala talaga kayo ng anak ko. Sagot ng pamilyar na boses. Ikaw pala yan, Tita Lauren. Napansin niya ang pagkunot ng noo ni Nancy, ngunit sinenyasan niya itong manahimik. Mabuti naman at kabisado mo pa rin ang boses ko, Samuel. How are you? Maayos naman ang buhay ko sa probinsya, Tita Lauren. Ikaw po ba? I'm doing great since you left. Thanks to you. Malakas siyang bumuntong hininga. Nasaan nga pala si Chloe? At bakit mahawak ang cellphone niya? She's grounded. Sinuway niya kasi ang utos kong huwag kang kausapin. Nangangamusta lang naman siya sa akin, Tita Lauren. Alam mo namang napalapit na ang loob niya sa akin. Pati ba naman yun ipagkakait mo pa sa bata? How dare you talk to me like that? Baka nakakalimutan mong hindi ka isang arkante, Samuel. Hindi kita kailanman naging anak. Kung buhay pa si Dad at naririnig niya mga sinasabi mo, paniguradong magsisisi siyang ikaw ang pinakasalan niya, Tita. Seryosong wika niya at magsasalita pa sana, ngunit mabilis siya nitong binabaan ng tawag. Are you okay? Kaagad na tanong ni Nancy.
Ayos lang ako. Sanay na rin ako sa mga sinasabi niya. I hope Karma will get her, Samuel. Parang ang lumabas ay ginamit ka lang niya at ngayong hindi ka na mapakinabangan, tinapon ka na lang na parang basura. Ngumiti siya bago halikan ng kamay nito. Huwag ka na magalit kay tita. Ayos lang talaga ako. Nasanay na rin naman ako sa simpleng buhay. Sakit mo talaga yung pagiging mabait, no? Kasi ang dami mong pwedeng sabihin na masasakit na salita sa kanila dahil sa ginawa nila sa'yo, pero pinili mong manahimik at lumayo. Tapos hinayaan mo pang walang itirang mga yun sa mana mo. Hindi ko maintindihan kung bakit maraming mayayaman na ganid sa pera. Just like my parents, hindi sila makontento sa yamang meron sila. Kaya pati ako gusto na lang ipakasal sa gusto nila para mas yumaman pa sila. Nauunawaan ko ang galit mo, Nancy. Pero sa paraang yun ako gumaganti. Hindi ko kayang manakit o magsalita ng masakit. Pero kaya ko manahimik at kalimutan sila. I will never do what they did to you, Samuel. Hindi ako aalis sa tabi mo. Napangiti siya sa narinig. Iniwan man siya ng lahat, mas maganda naman ang bumalik sa kanya. Nagpapasalamat siyang binuhay muli ni Nancy ang puso niya. Binigyan ng kulay ang buhay niya. Ilang araw lang ang lumipas, nasubok lahat ng pangako ni Nancy kay Samuel nang tumawag sa kanya muli si Anika. Hello, napatawag ka. Bukas na ang flight mo pa uwing Canada, hindi ba? I'm sorry, Nancy. Hindi na rin muna ako tutuloy sa Canada. Bakit? At bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Ang mga tauhan pala ni William ang nagmamacheck sa akin. Kinuha nila ako pero nakatakas ako. Hindi ko alam kung nasan ako pero puro puno mga nasa paligid ko. Umiiyak nitong paliwanag mula sa kabilang linya dahilan para kabahan siya. Patawarin mo ako. Nasabi ko kung nasan ka. Binataan nilang papatayin nila ako, Nancy. I'm so sorry. Alam kong pupunta na sila ngayon sa'yo. Isama mo si Samuel at magtago kayo. I'll send you money para may magamit kayo sa pagtatago. Kasalanan ko to. Mas lalo siyang kinabahan. Ginawa yun ni William? Gumastos pa talaga siya para lang sundan ka sa Hong Kong? Ano bang pakialam niya sa akin? Sinabi ko nang ang ayaw ko sa kanya. Oo, Nancy, hindi rin ako makapaniwala. Pero mas mabuting ibaba mo na ngayon ang tawag. Umalis ka na ngayon pa lang. Pero paano ka? Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Nag-report na rin ako sa mga pulis. Unahin mo ng kaligtasan mo. Sigaw nito. Sasagot pa sana siya ngunit namatay na ang tawag. Susubukan pa sana ni Nancy na tawagan ng kaibigan ngunit malakas na pagbukas ng pinto ang narinig niya. Nandito ka lang pala. Sigaw ng isang armadong lalaki. Hindi siya makagalaw dahil sa kaba. Huwag kang lumapit sa akin. Galit niyang sigaw habang pilit na dinadial ang number ni Samuel ngunit dahil sa kaba, hindi niya mapindot ang number nito sa screen. Huwag ka nang maarte, Miss Nancy. Hinihintay ka na ni Sir William. Nang tuluyan itong makalapit ay susubukan pa sana niyang pumalag, ngunit malakas na sinuntok nito ang tiyan niya, dahilan para bumagsak siya sa lupa at mawalan ng malay. Nang magising siya ay hindi niya maigalaw ang katawan niya. Napagtanto niyang nakatali siya sa isang upuan. You're finally awake, Nancy. Napalingon siya sa nagsalita at nakita si William. Kaagad siyang binalot ng galit. Napakahayop mo. Bakit ginagawa mo sa akin to, William? We're done. Ikaw ang dapat kong tanongin, Nancy. Bakit pinahiya mo ako sa harap ng maraming tao? Bakit iniwan mo ako sa kasal natin? Ilang beses ko ba bang kailangang ulitin sa'yo na hindi ikaw ang gusto kong pakasalan? Na ayoko sa'yo. And now I know why. Dahil tama palang pakiramdam ko na may tinatago kang masamang ugali. At sino ang gusto mong pakasalan? Yung si Samuel na yon? Ano bang meron sa kanya, Nancy? Puso. May puso siya at wala ka nun, William. Hindi ka agad ito nakasagot, ngunit maya-maya ay napangisi rin. Matutuloy pa rin ang kasal natin sa ayaw at sa gusto mo, Nancy. Papunta na ang mga magulang mo rito. At humanda ka dahil pinahiyaan mo rin sila sa nangyari. Kakampi ko sila. Samantalang ikaw, yung hampas lupang yun lang ang kakampi mo na wala pa dito. Magsasalita pa sana siya, ngunit umalis na ito sa harapan niya. Iniwan siyang mag-isa sa kwarto. Pilit na lamang niyang kinakalma ang sarili kahit gusto niyang maiyak sa takot. Sa isip niya ay hinihiling niya na sana dumating si Samuel at iligtas siya. Samantala, pagdating ni Samuel sa kanilang bahay galing trabaho, nagulat siya nang tumambad sa kanya ang magulong mga gamit. Sira din ang pintuan, kaya binalot siya ng kaba at hinanap ng mga mata ang nobya. Nancy, nasan ka? Tanong niya habang hinahanap ang dalaga. Anong nangyari rito? Nang malibot niya na ang buong bahay, hindi pa rin niya nahahanap si Nancy.
Pumunta rin siya sa labas, maging sa may kalsada. Pagbalik sa loob ng bahay ay nakita niya sa sahig sa sulok ng sala ang cellphone ni Nancy. Mabilis niya yung kinuha at chinek ang screen. Nakita niyang sinusubukan nitong tawagan ng number niya. May kumuha ba sa kanya? Tanong niya sa hangin bago sinubukan tawagan ng number ni Anika, ngunit hindi ito sumasagot. Ilang sandali lang ang lumipas, tumunog ang cellphone niya at mabilis niya yung sinagot. Hello? Wika niya. Mabuti naman at sinagot mo, Samuel. Napakunot ang noo niya. Bakit napatawag ka, Tito Sancho? Best friend ito ng Daddy Liz niya. Noong nakaraang araw ko pa gustong tumawag pero naghahanap lang ako ng magandang timing dahil palaging minamatyagan ni Lauren at ng mga tauhan niya ang kilos ko. Ano po bang meron? May nangyari ba? Ikaw ang totoong tagapagmana ng Arkante, Samuel. Ano bang sinasabi mo, Tito? Hindi nga nila ako totoong anak, di ba? Ampun lang po ako at pinanigan si tita ng korte. Malakas itong bumuntong hininga. Oo, pero nung pinanganak ka, sumulat ang lolo mo ng letter kung saan sinasabi niya roon na ikaw lang ang dapat na magmana ng lahat ng pag-aari niya. Paliwanag nito dahilan para matigilan siya. Itong sulat na ito na hawak ko na dapat ay kasama sa last will ang pinapahanap sa akin ng daddy mo noon bago siya mamatay at ang lolo mo. May kutob kasi siyang kaya sinabi ni Lauren ng totoo sa korte na ampun ka ay para mapunta kay Kenneth ang mana na dapat ay sayo. Hinati-hati na ni Tito Theodore ang yaman niya sa inyong tatlong mga apo niya. Pero hindi masaya si Lauren dahil mas malaki ang napunta sa'yo. Yan bang sasabihin sa akin ni Chloe, Tito? Oo, nasabi ko na tungkol dito sa kanya. Pero ang alam ko, grounded pa rin siya hanggang ngayon. Nahuli kasi siya ni Lauren nakausap ko sa phone. Ako pala talaga ang totoong tagapagmana ng malaking parte ng yaman ni Lolo. Oo, Samuel. Sa'yo talaga iniwan ni Tito ang Arkante Group of Companies at hindi kay Kenneth. Ang iniwan niya kay Kenneth ay ang mga kumpanya na dapat ay sa daddy niyo. Hindi pa huli ang lahat, Samuel. Magkita na tayong dalawa para pumunta sa mansyon ni Lauren. Isasama ko na ang abogadong mag-aayos ng gulong to. Itatama natin ang mga mali. You're the sole heir, kaya dapat lang na ipaglaban mo yun at huwag manahimik lang dyan. Chloe told me you struggle so much at ngayon nagtatrabaho ka sa palengke dahil umalis ka sa trabaho mo sa Manila. Noon pa kita gustong bigyan ng trabaho sa sarili kong kumpanya. Pero hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Until Chloe gave me your phone number, bago siya nabuko ng mami niya. Ano, magkikita na ba tayo? Kailan ba yan, Tito? Kung free ka ngayon, sabihin mo lang ako. Malakas siyang bumuntong hininga. Ang totoo niyan, Tito Sancho, may kinakaharap akong problema ngayon. At sana matulungan mo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ano ba nangyari? Pinaliwanag ni Samuel ang sitwasyon niya ngayon. At sakto namang tumunog ang cellphone ni Nancy pagkatapos mapakinggan ng Ginoo ang problema niya. Mabilis niya yung sinagot. Hello, Anika? Mabilis niyang sagot sa tawag. Samuel, nasan si Nancy? Ayan din ang kanina ko pa gustong malaman. Pag uwi ko sa bahay ay wala na siya. Ano ba nangyari? Ang mga tauhan ni William ang kumuha sa kanya. Sigurado ako. Nanlamig siya sa narinig. Ano? Paano? Maingat kami. Kinuha ko ng mga tauhan ni William at tinilit nila ako sabihin ng lokasyon niyo. Binalaan ko na si Nancy na umalis na, ngunit huli na pala ang lahat. I'm on my way now going back to the Philippines. May ideya ka ba kung saan siya dinala? Hindi ako sigurado, pero posibleng sa mansyon ni William. Sasabihin ko ang address niya. Magtawagan na lang tayo pag nasa Manila na ako. Mabilis na binaba ni Samuel ang tawag pagkatapos magpasalamat. Sinabi agad niya sa tito niya ang lugar kung saan posibleng naroon si Nancy. Okay, ipapadala ko ang chopper ko para sunduin ka dyan, Samuel. Tatawag na rin ako ng mga pulis. Huwag ka mag-alala, mababawi natin siya. Mababawi mo rin ang yaman na para sa'yo. Everything will be alright. Maraming salamat, Tito. Kung wala ka, hindi ko na alam ang mangyayari sa akin. Ilang sandali lang ang lumipas, dumating ang chopper at kaagad siyang sumakay. Mabilis siyang nakarating sa Maynila. Nakakuyom ang mga kamao niya sa galit habang naglalakad papasok sa mansyon ni William. Sa silid kung nasaan si Nancy, tahimik lang siya sa harap ng mga magulang niya habang sinisermonan siya ng mga ito. Hanggang sa makarinig sila ng tunog ng chopper. What's that? Sigaw ni William bago lumabas ng kwarto. Sumunod naman ang kanyang ama at naiwan ang kanyang mami na masama pa rin ang tingin sa kanya. Ito ba talaga ang gusto mo mangyari sa buhay mo, Nancy? Malamig nitong tanong. Sinayang mo lang pala ang pagpapalaki namin sa'yo. Hindi niya maiwasang masaktan sa narinig. Buong buhay ko naman, sinunod ko lahat ng gusto niyong mangyari, Mom.
At ngayon nagdedesisyon na ako para sa sarili ko. Bakit hindi niyo ako kayang suportahan? Sinasabi niyo sawail akong anak. Pero nagpakamagulang pa kayo sa akin? Malakas siya nitong sinampal dahilan para mapapikit siya. Kung alam ko lang na magiging ganito ka, hindi na lang sana kita binuhay. Stop disrespecting our family, Nancy. Anak ka lang namin. Hindi na siya nakasagot, ngunit patuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Nasa ganoon silang sitwasyon nang biglang bumukas ang pinto at nakita nila si Samuel kasama ang mga pulis. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Ang huli niyang nakita bago siya ilabas ng lalaki sa kwartong yon ay nakaposes na ang kanyang ina. Anong nangyayari, Samuel? Paano mo nalamang nandito ako? Paano ka nakarating dito at nakatawag ng tulong sa mga pulis? Sunod-sunod na tanong niya at magsasalita pa sana. Ngunit natigilan siya pagdating nila sa first floor. Nakita niya ang kanyang daddy na may posas. Ganoon din si William. Kasama rin ng mga ito ang lahat ng mga tauhan. You're really choosing him over me, Nancy. Sarkastikong tumawa si William habang nakatingin sa kanilang dalawa. Tama na, William. Tigilan niyo na ako. Bakit ba hindi mo matanggap na hindi kita gusto at hindi ako magpapakasal sa'yo? Malamig niyang sabi sa lalaki. Tiningnan siya ng masama ng kanyang ama. Akala mo ba mabubuhay kayo ng mapayapa? Kapag sumama ka sa kanya, wala kang makukuhang bana sa akin, Nancy. At sa tingin mo mas pipiliin ko ang karangyaan kaysa sa kanya, Daddy? Oo, buong buhay ko komportable nga akong lumaki. Pero napatunayan kong hindi palaging masaya kahit pa marami kang pera sa bulsa mo. Lalo na kung kontrolado ka ng mga magulang mo makasarili. Sa totoo lang, Dad, sa tuwing kasama ko si Samuel, iba ang sayang nararamdaman ko. At hindi ko yun ipagpapalit kahit na siya pa ang lalaking pinakamahirap sa mundo. Narinig niya ang pagtawa ng isang hindi pamilyar na lalaki. Bago nga pala kami umalis, gusto kong sabihin na isang arkante ang lalaking kasama ng anak niyo ngayon, sir. Huwag niyo sana siyang minamata dahil kaya niyang ipasara ang lahat ng negosyo niyo anumang oras. Anong pinagsasasabi mo? Isa lamang siyang hampas lupa. Sigaw ni William. Tumawa lang si Samuel at sinenyasan ang mga pulis na dalhin na sa kulungan ng mga ito. Sumakay sila sa sasakyan ni Tito Sancho. Paano niyo nga pala nalaman kung nasan ako? Naguguluhang tanong pa rin ni Nancy habang nasa biyahe sila. Tumawag si Anika sa cellphone mo. Sinabi niya sa akin ang nangyari. Hindi siya sigurado kung saan ka din nila ni William. Pero mabuti na lang dahil tamang hinala niya kung nasan ka. Kasama ba si na Mommy sa plano ni William? Tumango ito. Oo, inamin ng daddy mo kanina. So, pwede silang makulong for kidnapping and harassing me? Nasa sayo pa rin naman ang desisyon. Kung gusto mong iatras ang kaso, gawin mo. Susuportahan kita kung anong plano mo. Ang mahalaga lang naman sa akin ay ligtas ka na. Buong biyahe papunta sa mansyon ng Tito Sancho nito ay yun ang nasa isip niya. Saktong pagdating nila ay tumawag si Anika. Binigay ni Samuel ang kanyang cellphone at mabilis niya itong sinagot. Hello, Nancy? Wika nito. Anika, how are you? Nasa ligtas ka na bang lugar? Okay lang ako. Narito na ako sa Manila, sa bahay. Ikaw ba? Nahanap ko ba ni Samuel? I'm so sorry, Nancy. Magkaibigan pa rin ba tayo? Hindi ko talaga gustong sabihin sa mga tauhan ni William kung nasan ka. Pero wala talaga akong nagawa nung saktan nila ako. Hindi ko yun makakalimutan. Akala ko katapusan ko na. Mga hayop sila. Pag nakita ko sila, idedemanda ko sila. Napangiti siya. Ako nga itong dapat mag-sorry dahil nadamay ka na naman sa gulo ng buhay ko. Pero kung hindi dahil sa akin, it's really okay, Anika. Putol niya rito. Naiintindihan ko na hindi mo gusto ang nangyari. Magkita tayo kapag okay na ang lahat. Kasama ko na si Samuel. Niligtas niya ako. Buti naman, magsasapa kami ni Mommy ng kaso kay William at sa mga tauhan niya. Sige, mas mabuti yan. Mas lalakas ang kaso natin. Anya, pagkatapos ay pinutol na nila ang tawagan. Malakas siyang bumuntong hininga bago hinarap si Samuel na kanina pa nakatingin sa kanya. Hindi ka pa ba inaantok, Nancy? Alam kong pagod ka at natakot sa nangyari. Kailangan mo magpahinga. Maraming kwarto rito sa bahay ni Tito. Anitong halata ang pag-aalala. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko yata kayang matulog, Samuel. Sagot niya bago ito tabihan sa sofa. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Tinupad mo talaga ang sinabi mong poprotektahan ako. Marunong akong tumupad sa pangako, Nancy. Gusto mong tuparin ko na yung pangako kong kasal sa'yo? Natawa siya bigla. Sira ulo ka ba? Bakit? Kapag yun bigla akong tinupad, wag mong tatanggihan ha. Malambing nitong sabi. Nga pala,
Haalis kami ni Tito Sancho bukas. Pupunta kami sa mansyon ni Tita Loren. Dito rin sa Manila. Oo nga pala, nabanggit niya kanina na isa kang arkante. Anong ibig sabihin niya? Akala ko ba inalasan ka na nila ng karapatan? Yan din ang akala ko. Pero nahanap niya ang sinulat na letter ni Lolo. Nakalagay daw doon na ako lang ang sole heir ni Lolo sa lahat ng kayamanan niya. Kahit pa adopted child ako ni Dad. Nalaki ang mga mata niya. Alam ba yan ni Tita Loren mo? Paniguradong hindi niya alam at bukas namin sasabihin ni Tito Sancho. Ang gusto niya ay malipat na sa akin lahat ng nakuha ni Kenneth na para sa akin. Confirmation na lang ni Tita ang kailangan. Pero kahit naman hindi niya aminin, wala na siyang magagawa. Nakausap na rin ni Tito ang mga abogado ng pamilya ni Lolo. At yun nga raw ang authentic na letter ni Lolo na nawawala sa last will. Saan ba raw napunta ang sulat na yon? Sa palagay ni Tito at ni attorney, tinago raw yun ni Lolo para safe. Kaya lang, hindi na ilabas yun ni Lolo bago mamatay dahil biglaan ang pagkamatay niya noon. Noong naghalongkat sina Tito at attorney sa study room ni Lolo, doon nila natagpuan ang sulat. Nakatago sa likod ng isang family picture frame namin. 5 years bago nila nahanap yun. Noong nakatira ako kay Lolo, lagi kong hinahawakan ng picture na yun. Pero di ko naisip na mayroon palang importanteng sulat na nakatago sa likod nun. Buti na lang at naisipan nilang i-check yung picture frame. Ikaw naman pala ang tagapagmana ng lolo mo. Pero ilang taon kang nabuhay na naghihirap dahil sa pagkaganit ni Tita Loren. Pwede naman kasing hati-hati nilang sa mana. Bakit kailangan pang kamkamin lahat, di ba? Tama ka. Noong unang sinabi sa akin ni Tito Sancho ang tungkol sa mana, wala talaga akong interes. Pero nung narinig ko na handa ka sumama sa akin kahit wala kang mana na makukuha sa magulang mo, napatunayan kong kailangan ko makuha ang mana na iniwan sa akin ni Lolo. Dahil paano kita bubuhayin kung tindero lang ako sa palengke? Gusto kong magkaroon ka ng magandang buhay kasama ako, Nancy. Sisiguraduhin kong hindi mo pagsisisihan na akong pinili mo. Napayakap na lamang si Nancy sa lalaki pagkatapos marinig yon. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya magkakaroon ng magandang buhay kung hindi lang din naman si Samuel ang kasama niya. Kinabukasan ay maagang umalis si Samuel kasama ang kanyang Tito Sancho. Gusto niya sanang isama si Nancy dahil natatakot siyang maulit na naman ang nangyari. Ngunit nagpapagaling pa ito dahil may mga sugat din itong natamo. Pinabantayan na lang niya ito sa mga security guards. Ilang oras na nga lumipas, narating nila ang mansyon ni Loren. Sinubukan pa silang harangin ng guards dahil hindi sila welcome, ngunit nakapasok pa rin sila. Where's Loren? Tanong ng tito niya sa maid. Sandali lang sir, tatawagin ko po si madam. Ilang minuto lang ay nakita nila ang pagdating ni Loren sa may salas na mabilis silang sinamaan ng tingin. What are you doing here? Sinabihan ko ang mga guards na hindi kayo pwedeng pumasok dito Tumikhim si Sancho. May kukunin lang kami na dapat ay matagal nang nakuha ni Samuel, Loren. At ano naman yon? Ang mana ko. Singit niya dahilan para matawa ang ginang. Are you out of your mind? Nagsasayang lang kayo ng oras dahil hindi naman si Samuel ang tagapagmana ng arkante. Nilabas ni Sancho ang isang papel. Sabihin mo yan pagkatapos mong basahin to. Anito, kunot noong kinuha ni Loren ng papel. At ilang sandali lang ang lumipas ay malakas itong napamura. Hindi to totoo. Ganyan ba kayo katisperado, Sancho? Samuel? It's been 5 years pero hinahabol niyo pa rin ang mana na para sa mga anak namin ni Lace. Excuse me, I'm Richard, attorney of Senior Theodore. May pirma ang letter niya at pirma naming mga abogado niya. At sapat lang yun na ebidensya para mapatunayang si Samuel ang legitimate na tagapagmana niya. Isa pa, ako po mismo ang isa sa kasama ni Senyor noong ginawa niya ang sulat na yan. Paliwanag ng kasama nilang abogado na nasa 60s na. I refuse to believe that's true. 5 taon na lumipas pero bakit sakalang lumabas ang letter na to? Huwag niyo akong subukan lokohin dahil hindi ko kayo paniniwalaan. Alam ni Dad ang tungkol sa letter na yan. Ginawa yan ni Lolo nung araw na pinanganak ako at tinago niya. Paliwanag niya. Tumango si Sancho. Sa madalit sabi, kailangan maibalik ni Kenneth lahat ng mana na hindi kanya at maibalik yon kay Samuel. At kapag hindi na ibalik, maaaring makulong ang anak mo sa salang falsification of documents at perjury at iba pang kaso dahil aware naman siya noon pa na si Samuel ang sole heir ng lolo niya. Dugtong ng abogado sa sinabi ni Sancho. I can't believe this. Legitimate child si Kenneth at tunay na apo ng ama ng asawa ko. Bakit niya mas pinili si Samuel na pamanahan ng mas malaking porsyento ng yaman niya? Dahil alam naman nating walang interes ang anak mo sa negosyo, Loren. Nalulugi ng mga kumpanya niyo dahil sa kanya. Aminin mo man o sa hindi,
Si Samuel lang mas may puso sa negosyo. Kaya siya mas pinili ng binan mo na tagapagmana. Saka hindi naman kayo iniwang kawawa ni Tito Theodore. Malaking porsyento pa rin ng yaman niya ang napunta sa inyo. At pati yaman ni Lisay sa inyo lahat napunta. Walang napunta kay Samuel ni Cinco. Pero dahil kahaman ka, pati kay Samuel na galing sa lolo niya ay inangkin mo. Noon pa talaga, kutob ko ng ganid ka eh. Pasalamat ka, mahal ka ng best friend ko. Kaya pinakikisamahan kita noon ng maayos. May diing sabi ni Sancho. Pagdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo, Sancho. Asawa ako ng kaibigan mo. Alam ko, at walang umaangkin sa'yo niyan. Ang binabawi lang namin na yan kay Samuel. Nasa ayaw at sa gusto mo, ibabalik mo sa kanya. Dahil kung magmamatigas ka, mapipilitan kaming idebanda kayong mag-ina. At marami po kaming ebidensya, Mrs. Arcante. Singit ni Attorney Richard. Tita, hindi ko naman po kinukuha ang parte nyo ni na Kenneth. Ang binabawi ko lang po ay yung kinuha nyo sa akin. Kaya sana po wag na natin itong palakihin pa. Alam kong ayaw nyo sa akin dahil mas minahal ako ni Lolo kaysa sa anak nyo. Pero kahit galit po kayo sa akin, kayo pa rin ang tinuturing kong ina. Malaki pong utang na loob ko sa inyo ni Daddy. At mahal ko po si Chloe at Kenneth. Sana po magkaayos na tayo at magkasundo. Ani Samuel, kitang-kita nila ang pamumula ng mukha ng ginang sa galit. Hindi na ito nakaimik at humalukip-kip na lamang. Nang araw na yon, umalis sila sa mansyon na galit pa rin si Lauren. Ngunit hinayaan na lang nila ito dahil ang mahalaga, nasabi nila ang pakay nila dito. Iniwan na lamang ni attorney ang mga kopya ng papeles dito at mga dapat pirmahan para maayos ang lahat. Anong plano mo ngayon? Tanong ng tito niya habang nasa biyahe sila. Gusto ko lang bigyan ng magandang buhay si Nancy at pakasalan siya, tito. May alam ka bang magandang lugar para mag-propose? Mahal na mahal ka nun. Paniguradong hindi niyon kailangan ng engranding proposal. Pero iniwan niya ang buhay niya para sa akin. Malaking sinakripisyo niya at handa akong ibalik lahat ng yun. Kung ganon, pamahalaan mo ulit ang mga negosyo ng lolo mo. Nagwawala ng mga board members dahil hindi magandang mamahala si Kenneth. 5 years ago, malakas ang lahat ng businesses ng mga Arcante. Pero nang nakialam si Lauren at Kenneth, biglang bumagsak ang lahat. Wala akong magawa dahil shareholder lang naman ako sa Arcante Group of Company. Pero nangako ako noon sa daddy mo at sa lolo mo na aalalayan ka sa negosyo. Ano, game ka na ba ulit maging CEO? Totoo ang sinabi ni Tito Sancho. Dati siyang CEO sa ilang kumpanya ng Arcante. Nakatapos din siya ng business course, pero mas pinili niya ang mga simpleng trabaho noong wala na siyang pera. Mas pinili niya ang tahimik na buhay at walang komplikasyon. Textile, agriculture, bank, hotels, at iba pa ang mga negosyo nila. Hinubog siya ng lolo niya sa negosyo na tila ba tunay siyang apo. Kaya hindi niya maintindihan talaga kahit kailan si Tita Lauren kung bakit kailangan pa siyang itakwil. Buti na lang at may best friend Sancho ang daddy niya na palagi siyang inaalalayan mula pa noon. Ninong niya rin ito. Sige po, pero kailangan ko po ulit mag-retraining, tito. Kinalawang na po ako sa tagal kong hindi na mahala ng kumpanya. Walang problema, narito ako para dyan. Basta, ninong ako sa kasal niyo ni Nancy, okay? Sigurado po yan, tito. Tumawa ito ng malakas at tinapik siya sa balikat. Ilang araw pa ang lumipas, nakuha na ni Samuel ang mana nito at nag-celebrate sila. Napagpasyahan din ni Nancy na bisitahin ng mga magulang niya sa kulungan. Pumunta ka ba rito para kaawaan kami? Inis na tanong ng kanyang mommy. Tahimik naman ang daddy niya sa gilid. Nandito po ako para sabihin hindi ko tutuloy ang pagsampa ng kaso sa inyo. Pero gusto ko pa rin makulong si William dahil muntik nang mamatay si Anika dahil sa kanya. Hindi rin siya ligtas sa pagpapakidnap sa akin at pananakit ng mga tauhan niya sa akin. They also damaged Samuel's property. Tumawa ang ginang. Bakit hindi mo naman kami kakasuhan? Gusto mo pa rin ba makuha ang mana mo? Napakuyom ang kamao niya. Hanggang sa dulo ay iniisip pa rin talaga ng kanyang ina na mukha siyang pera na gaya nito. Hindi ko kayo ipapakulong dahil masyado na kayong matanda. Seryosong wika niya. Ito ang natutuhan ko mula kay Samuel, Mom, Dad. Natutuhan ko magpatawad. At sana kapag nakalaya na kayo, bumawi kayo sa isa't isa. At huwag niyo na sana kaming guluhin pa. Okay lang po sa akin na kalimutan niyo na ako. Basta huwag niyo na lang papakialaman ng buhay ko. Nang hindi sumagot ang mga to ay nagpaalam na siyang umalis. Napapunas pa siya ng luha sa kanyang mga mata. At niyakap naman siya ni Anika na hinintay lang siya sa labas ng kulungan. Tahimik lang siya hanggang sa makauwi sila. Pansamantala ay sa kanilang bahay muna siya umuwi. Paglalabas na sa kulungan ang magulang, saka siya aalis. Iniisa-isa na rin niyang hakutin ang mga gamit niya sa mansyon ng lolo ni Samuel
Isa yon sa minana ng binata sa abuelo nito. Doon nila balak manirahan pagkakasal. Bakit ang dilim? Napatulan ba si Dad ng kuryente? Tanong niya pagkapasok ng mansyon. Bubuksan na sana niya ang ilaw, ngunit kusa na yung bumukas at bumungad sa kanya si Samuel na nakaluhod. May hawak itong singsing. Maraming nagkalat na bulaklak at balon sa paligid at hindi niya maiwasang maluha sa nakita. Nancy, mahal, alam mo may paninindigan ako sa mga pangako ko, di ba? Kaya tutuparin ko na yun ngayon. Will you marry me? Sunod-sunod siyang tumango. Oo, papakasal ako sa'yo, Samuel. Mahal na mahal kita. Masaya itong tumayo at niyakap siya, bago isinuot ang diamanting singsing sa daliri niya. Mahal na mahal din kita, Nancy. Ilang buwan lang ang lumipas, kinasal sila sa isang simbahan. Ang kanyang maid of honor ay si Anika, at ang best man ay ang Tito Sancho ni Samuel. Dumalo rin si Chloe na isa rin sa abay. Inimbitahan nila si Tita Lauren at Kenneth, ngunit hindi dumalo ang mga ito. Sabi ni Chloe ay masama pa rin daw ang loob ng ina, kaya hinayaan na lang nila. Darating din ang araw na matatanggap nito ang mga nangyari. Hindi na rin sila ginulupa ng mga magulang ni Nancy, ngunit ang huli niyang balita ay tumira na ang mga ito sa abroad at balita niya ay binebenta na ang airline company ng mga Villarreal. Habang si William naman ay tuluyang nakulong dahil sa mga kasalanan nito na hindi pa rin ito pinagsisisihan. Viral na viral ang pagkakakulong nito at pangingidnap kay Nancy. Maging ang pananakit ng mga tauhan nito kay Anika ay may nakapag-video din pala. Kaya sirang-sira na ang pangalan nito at ang mga negosyo ng pamilya nito. Magkasamang pinamamahalaan ng mag-asawa ang mga negosyong iniwan ng lolo ni Samuel. 2 taon pagkatapos nilang makasal, biniyayaan sila ng kambal na anak na babae. Pinangalanan nila itong Nadi at Sammy. Mas lalong naging masaya ang pagsasama nila nang magkaroon sila ng 2 supling. Matapos ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila, naging mas matatag ang pagsasama ni na Samuel at Nancy. Dahil ang tunay na pagmamahal, kapag pinanday ng hirap at katapatan ay lalong tumitibay. Sa huli, natutuhan nila na ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi ang pag-iwas sa problema, kundi ang pagharap dito ng magkasama, bilang mag-asawa, bilang magulang, at bilang isang pamilya. Dahil ang pag-ibig na totoo, hindi sumusuko. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.